Umaga pa lang, ramdam na ni Rosa ang excitement ng kanyang amo na si Don Emanuel. May ngiti sa labi nitong pasayaw-sayaw habang naglalakad sa hapagkainan kung saan siya naghahanda ng umagahan para rito. "Mukhang masaya po kayo ngayon, Lolo Manuela." Sad nga ni Rosa. "Paanong hindi? Birthday ko ngayon. Uuwi ang mga anak at apo ko mamaya." Isang maliit na ngiti na lamang ang iginawad ni Rosa sa sinabi ng Don. Alam kasi niyang madidisappoint na naman ang matanda. "Happy birthday po, Don Manuel." Iyon ang kadalasang pagbati ng mga trabahante sa lupaing pagmamay-ari ng Don na masaya namang ipinagpapasalamat ng huli. Buong araw ay sabik na sabik ang Don, ngunit pagdating ng gabi, katulad ng kadalasang nangyayari, naghintay na naman ang matanda sa wala. Ni isa sa 5 niyang anak at 8 apo ay wala man lang dumating sa mansyon, ni pagbati ay hindi man lang ginawa. Liligpitin ko na po ba ang handa sa lamesa, Lolo Manuel?" "Mamaya na, Rosa. Maghintay na muna tayo ng isa pang oras. Alam kong darating sila, lalo na ang apo kong si Miko." Nakangiting saad ni Don Manuel, ngunit bakas naman ang lungkot sa mga mata nito. Nakaramdam na naman ng pagkahabag ang dalaga para sa matanda. Si Don Ignacio ang pinakamayaman sa buong probinsya ng Lavida. Pag-aari kasi nito ang halos lahat ng malalaking lupain. Si Rosa naman ay apo ng dating mayordoma ng mga Ignacio. Nang mamatay ang kanyang lola, ay ang Don na ang kumupkop sa kanya. Apo na kung ituring siya nito, kaya hindi mapigilan ng dalaga na makaramdam ng galit sa mga anak at mga apo ng Don sa pambabaliwala ng mga ito sa matanda. "Kaso madaling araw na kasi, Lo. Bawal pa naman sa inyong magpuyat." Bumuntong hiningang matanda sabay sulyap sa entrada ng mansyon. "Sige, iligpit mo na lang ang mga pagkain." Malungkot na pinagmasdan ni Rosa si Don Emanuel na walang ganang tumayo at bagsak ang mga balikat nitong pumanhik sa sariling kwarto. Kinabukasan, maagang gumising si Rosa upang paglutuan ng Don ng paborito nitong ulam. Malungkot kasi ang matanda kagabi, kaya gusto niyang pagaanin kahit papaano ang loob nito. "Lo, papasok na ako ah." Pagpapaalam ni Rosa bago buksan ang pinto ng kwarto ng Don. Pagpasok ng dalaga ay bumungad agad sa kanya ang matanda na mahimbing na natutulog sa kama. Katulad ng nakasanayan ay hinawi ni Rosa ang kurtina upang makapasok ang liwanag bago gisingin ang Don. "Lo, gising na po. Pinaghandaan kita ng paborito mong ulam." Lumapit si Rosa upang tapikin ito nang mahina ngunit agad na lumukob ang takot sa kanyang dibdib nang maramdaman ang lamig mula sa katawan ng matanda. "Lo, bakit ang lamig mo ata? Lo, gising na po." "Lolo naman, wag mo naman po akong i-prank. Gising na po kayo." Ngunit kahit anong gawin ni Rosa ay hindi nagising ang matanda. Walang nagawa ang dalaga kundi ang mapahagulgol na lamang sa gitna ng pagyakap niya sa Don sa huling sandali. Nagsiuwian na halos lahat ng mga nakikilibing, ngunit nanatili paring nakatayo si Rosa sa tapat ng puntod ng Don. Mugto ang kanyang mga mata dahil sa ilang araw na pag-iyak. Nadurog ang puso ng dalaga dahil sa biglang pagpanaw ng kinikilala niyang lolo na si Don Emanuel. At mas lalong nadurog ang puso niya dahil kahit sa huling hantungan ng matanda ay wala man lang ni isa sa mga anak at apo nito ang lumitaw. Naabutan na siya ng gabi sa kahihintay kong may sisipot. Kahit na isa man lang, ngunit walang dumating. Kaya ngayong nakaharap na niya ang mga ito para sa last will and testament ni Don Emanuel, ay pigil niya ang sariling huwag manumbat. "Siguro naman sa akin ibibigay ni Papa ang titulo ng mga lupa dahil akong panganay." Sabi nga ng unang anak ng Don. Sabi pa nga ng isa, "At sa tingin mo papayag kami? Ibebenta mo lang yan para may maipangsugal ka
Singit pa nga ng isa. Huwag ka nga magmalinis, Matilda. Lahat naman tayo dito walang gustong tumira sa maliit na probinsyang to. Bahala kayo, basta sa akin ang mansyon. Pag-angkin naman ng pang-apat na anak ni Don Emanuel na ikinaangal naman ng iba. Sa mga narinig ay mas lalong nagliyab ang galit ni Rosa sa mga anak ng Don pati na nga sa mga apo nitong walang pakialam sa bangayan ng kanilang mga magulang. By the way, attorney, who is this woman ba? Pagpansin ng isa pa sa mga apo ng Don na maarteng nakatutok ang tingin kay Rosa na nakatayo sa isang tabi. Siya si Miss Rosa Alvarez, apo ng dating mayordoma ng mga Ignacio na kinupkop ni Don Manuel. Saad nga ni attorney. So, apo ka pala ni Manang Roseng. Taas kilay na saad naman ni Mirna, ang pang-apat sa magkakapatid. What is she doing here, attorney? Diba this is only exclusive for the family members? Singit ng isang anak ng Don na si Matilda. Well, kasama kasi si Miss Alvarez sa last will and testament ni Don Emanuel, kaya dapat lang na nandito siya. Paglilinaw ng abogado dahilan upang umani ng samot-saring pagtutol. Takang tanong pa nga ng isa na paano daw nangyari yon at sinigawan pa talaga ang dalaga na paalisin ng hampas lupang si Rosa. Saad naman ni attorney, hindi pwede, Miss Mayumi. We cannot outcast the sole inheritor. Nagkunutan ang kilay ng lahat at ano daw ang ibig sabihin ni attorney. Isa-isang tinignan ng abogado ang mga anak ni Don, maging ang mga apo nito, bago binuksan at binasa ang nakasulat na last will and testament ng matanda. At saad na nga ni attorney, nakasaad sa last will and testament ni Don Emanuel Ignacio na ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibibigay kay Rosa Alvarez. At kung sino man sa mga apo niya ang mapapangasawa ng dalaga, mapupunta sa kanya ang mana. Sa narinig mula sa abogado ay umani yun ng samot-saring reaksyon ng pagtutol mula sa mga anak at apo ng Don. What? Are you kidding us? Sa babaeng yan? Sa hamak na maid lamang mapupunta ang mga ari-arian ni Papa? Saad pa ni Mayumi. Sunod naman na saad ni Mason, hindi naman ata kami makakapayag niyan, attorney. Sabi ng isa pang anak ni Don, wala kayong magagawa. Yun ang gustong mangyari ng namayapang si Don. At malinaw naman dito sa last will and testament. Galit din ang iba. At paano daw nagawa yun ng ama nila? Dahil sa lumabas na last will and testament ng namayapang si Don Emanuel ay pinag-iinitan si Rosa ng mga anak at apo ng matanda. Mabuti na lamang ay nasa likod niya palagi ang abogado. Walang nagawa ang mga ito kundi ang umalis ng La Vida na sawing makuha ang dapat sana nilang mana. Magandang tanghali po. Bati nga ni Miko sa babaeng naglilinis ng grotto malapit sa entrance ng mansyon. Doon nakatira ang hinahanap niya. Sino sila? Tanong nga ng ginang. Ako po si Miko Ignacio. Nandyan po ba si Rosa Alvarez? Gusto ko po sana siyang makausap. May importante lang po sana akong pakay sa kanya. Sandali lang. Saad ng ginang bago pumasok na sa loob. Napaupo naman ang binatang si Miko sa malaking tipak ng bato sa labas ng gate. Namamanhid pa ang puwet niya sa haba ng biyahe kanina. Ibinaba siya ng driver ng bus sa isang lumang waiting shed na may karatulang Buenavista. Mula doon ay sumakay siya ng habal-habal. Iyon ang tawag ng mga taga doon sa motorsiklong nilagyan ng bubungan. Iyon daw ang tanging transportasyon papasok sa mga liblib na bayan. Sa kabilang banda, nagangat ng mukha si Rosa nang may kumatok sa pinto. Bakit po? Tanong niya sa kasambahay. May binatang naghihintay sa sa labas. Imporma ng ginang na nagngangalang si Lenny. Kumunot ang noon ng dalaga. Wala naman siyang inaasahang bisita. May importante daw siyang pakay sa iyo eh. Hindi ko muna pinapasok kasi mukhang hindi taga rito. Sino daw po? Tanong ni Rosa. Miko Ignacio daw, yun ang sabi. Kumunot ang noo ni Rosa sa narinig na pangalan. Hindi siya maaaring magkamali.
Ang pangalang iyon ang palaging bukang bibig noon ng Don Emanuel tuwing nagkukuwento ito tungkol sa mga anak at apo nito. Tumaas ang kilay ng dalaga nang sumagi sa isip niya ang posibleng pakay ng binata, ang mana. Papasukin niyo na lang po sa sala, saad ni Rosa. Mula sa pagkakatitig ay malakas na tumikim si Rosa bago nagsalita. Ikaw I'm Miko Ignacio, the grandson of Don Emanuel Ignacio. Pagpapakilala nga ng lalaki. Gustong matawa ni Rosa pero mukhang hindi ito nagbibiro. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Iba ang ini-imagine niyang itsura nito. She was thinking na may malakontrabida itong mukha, kagaya ng mga lumang pelikula. Simple lang din ang suot nito para sa isang sikat na Hollywood actor na palaging ibinibida ng Don sa kanya noon. Ikaw ba si Miko Ignacio? Yung apo ni Lolo Manuel na sikat na artista sa ibang bansa? Tipid na tumango ang lalaki. Bakit parang hindi ka naman mukhang artista? Hindi naniniwalang saad pangan ni Rosa habang sinusuyod ng tingin ang lalaki. Gwapo naman ito pero parang isang masungit na CEO kung pumorma. Sa tingin mo ba, nagsisinungaling ako? Gusto mo ng pruweba? Napakurap-kurap si Rosa bago humugot ng malalim na hininga. Ano bang kailangan mo at naparito ka? Gusto mo rin bang agawin mula sa akin ng mana? O di kaya'y tulad ng mga pinsan mo, balak mo ring alokin ako ng kasal para may transfer sa'yo ang mana? Palaban na saad ni Rosa. Wala akong pakialam sa mana na sinasabi mo. Oo, alam ko ang tungkol doon pero hindi yon ang pakay ko sa pagpunta rito. Saglit na huminto si Miko at tinignan ang dalaga. Tansya niya kung sasabihin sa kaharap ang dahilan ng pagpunta niya. Actually, pumunta ako dito para magbakasyon. Or should I say para umiwas muna sa isyong kinasasangkutan ko sa ibang bansa. Ito lang ang alam kong lugar na hindi ako mahagilap ng media. Ibig mo bang sabihin, dito mo balak magtago? Tanong nga ni Rosa. Tumango-tango ang lalaki na ikinakulot ng noon ni Rosa. Ngumiti siya. Ngiting hindi natutuwa. Akalain mo yun? Alam niyo naman pala ang daan papunta rito pero hindi niyo man lang nagawang sumaglit upang bisitahin si Lolo Manuel. Kahit noong libing man lamang sana niya, hindi kayo nagpakita. Look, I have my reason kung bakit hindi ako nakapunta sa libing ni Lolo. Tugon naman ni Miko. At ano namang rason yun, Aber? I do think it's not your business. Saad naman ni Miko. Literal na napairap si Rosa sa mga sagot ng lalaki. Masyado itong seryoso at straightforward kung magsalita. Sisiguraduhin mo lang na pagbabakasyon ng pakay mo rito baka kasi katulad ng mga pinsan mong lalaki ay may balak ka ring akitin ako. Napatawa ng bahagya si Miko. You are not totally my type, so you don't have to worry. Napasinghap si Rosa at nanlilisik ang mga matang tinuro ang sariling muka. Hoy, maganda ako ah. Hindi man kasing ganda ng mga babaeng nakasalamuha mo sa ibang bansa. May maganda pa rin tong taglay. Gandang Pilipina to, oy! Nagkibit balikat na lamang si Miko. Sabay sabing, sabi mo eh. Ha? Nakakapikon yung ugali mo ah. Nonchalant ka, boy. Akala ko ba gusto mong mamalagi dito? Yes. Do I need to please you para lang patirhin ako dito ng pansamantala? Matapang na saad naman ni Miko. Okay, fine. Dahil apo ka naman ni Lolo Manuel at kahit papaano ay may karapatan ka rin naman. Papayagan kitang magtago rito. Pero wag mong subukan na akitin ako dahil hindi rin ako basta-basta maaakit sa'yo. As what I've said, you are not my type, Miss Alvarez. Pag-uulit naman ni Miko. Che, hindi rin kita type. Umalis ka na nga rito. Itanong mo na lang kay Manang Lenny kung saang kwarto ka pwedeng mamalagi. Tumango lang si Miko bago tumayo at lumapit sa ginang na abala sa kusina. Si Rosa naman ay naiwan sa sala na masama ang tingin sa binata. Ang malakas na sikat ng araw ay nagbibigay ng init sa likod ni Rosa habang siya
ay naglalakad sa mga taniman ng kanyang hasyenda, ang amoy ng bagong ani na mga palay ang bumabalot sa kanyang mga pandama. Huminto siya upang makipag-usap sa mga magsasaka. Mukhang marami ang inaani natin ngayong taon na, Mang Jerry. Kaya lang, parang medyo mabagal sa pagtubo ang mga tanim na gulay dahil sa mga insekto. Kakailanganin na ba natin ng pesticide? Tanong nga ni Rosa. Tumango-tango naman si Mang Jerry. Mukhang kakailanganin natin, iha. Hindi na kasi madadala sa natural na proseso eh. Sagot ni Mang Jerry. Habang sila ay nag-uusap, may isang lalaki ang lumitaw mula sa lilim ng isang puno ng mangga. Si Miko, nakasuot ito ng puting fitted t-shirt na pinaresa ng faded jeans with brown boots. Idagdag pa ang suot nitong cowboy hat na nagpadagdag sa kakisigan nito. Excuse me, saan ng binata medyo may pag-aalangan sa kanyang tinig? Gusto ko lang itanong kung pwede ba ako mag-apply bilang magsasaka rito? Umarko ang kilay ni Rosa sa narinig mula kay Miko. Masyado ka na bang naburiyo sa loob ng mansyon at naisipan mo pa talagang subukan ng pagsasaka? Kilala mo siya, Rosa? Tanong naman ni Mang Jerry. Oo nga pala, Mang Jerry. Si Miko, isa sa mga apo ni Lolo Manuel. Miko? Ah! Ikaw yung paboritong apo ni Mang Manuel na sikat na artista sa ibang bansa. Siya nga ho. Sad pa ni Rosa. Mabuti naman at napadalaw ka dito, iho. Pero tama ba yung narinig ko na gusto mong subukan ng pagsasaka? Takang tanong nga ni Mang Jerry. Tumango naman si Miko. Opo, I just wanted to try farming while staying here in Hacienda. Mahilig din kasi ako sa pagtatanim. I was influenced by Lolo Manuel when I was young. Medyo nagulat si Rosa sa sinabi ni Miko. Hindi niya kasi inaasahan na magiging interesado sa pagsasakang binata lalo pa at lumaki naman ito sa ibang bansa. Mabuti. Ani nga ni Rosa, ang kanyang boses ay mas malambot kesa sa dati. Maaari kang magtrabaho dito pero huwag mong isipin na madali ang pagsasaka. At sa unang pagkakataon sumilay ang ngiti sa labi ni Miko. Dahilan upang makaramdam ng kakaiba, si Rosa. Mabilis siyang tumalikod sa binata at hinarap muli si Mang Jerry. Kayo na pong bahala sa kanya, Mang Jerry. Tumango ang matanda at inaya na si Miko sa palayan. Si Rosa naman ay nagtungo na rin sa kubo upang tulungan si Manang Lenny na ihanda ang merienda ng mga magsasaka bago pumanhik pabalik ng mansyon. Pagkatapos magbihis ni Rosa ng pambahay, ay dumiretso siya kuwadra. Tulad ng inaasahan niya, naroon nga ang kabayong si Rose. Nasisiyahang hinaplos niya ang makintab na balahibo nito. Ang namayapang Don Emanuel ang nagpangalan sa kabayong iyon. Hinango ang pangalan ng kabayo sa pangalan niya. Nilagyan niya ng siya si Rose. Pagkatapos ay nasasabik na niya iyong sinakyan at nagtungo siya sa kakahuyan sa paanan ng bundok na madalas niyang pinupuntahan pagkatapos ng mga ilang araw na pagkabisi sa hasyenda. Pagkarating ni Rosa sa bukal ay itinali muna niya si Rose sa puno katabi ng bates na inaagusan ng tubig sa bukal. Pagkatapos ay tinalunton niya ang mga bato patungo sa magkatabing bukal. Napakalinaw ng tubig niyon. Sandaling pinagmasdan niya ang refleksyon doon ng langit at ng berdeng kakahuyan bago siya yumuko para sumalok ng tubig na iinumin. Masarap talaga ang tubig sa bukal. Hindi niya pwedeng ikumpara iyon sa pinakamahal mang mineral water na nakabotelya. Masarap isipin na marami pa ring bagay ang hindi nagbabago tulad na lang ng La Vida. Pagkatapos niyang uminom ay tumayo siya't dumipa. Sumagap siya ng sariwang hangin. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na siya sa tabi ng batis. Isa-isa niyang hinubad ang mga suot at saka itinabi niya ang mga iyon sa kanyang riding boots. Wala namang tao sa paligid. Lahat ng tao sa farm ay naroon sa linang. Pagkatapos ng patanim ay siguradong may kasayahan pa ang mga tao. Kasama na roon ang inuman at kainan
kaya walang makakakita sa kanya roon kahit maghubad siya. Mas malalim ngayon ang batis kaysa noong huling paliligo niya roon. Kung dati ay hanggang binti ang tubig niyon, ngayon ay halos umabot iyon sa kanyang baywang. Matagal ang tag-ulan ng nagdaang taon kaya marahil lumalim ang batis. Pinagsawa ni Rosa ang sarili sa pagtatampisaw sa tubig. Nang makita niyang malapit ng lumubog ang araw, ay umahon na siya at bumalik sa pinag-iwanan niya ng mga damit. Dadamputin na sana niya ang mga yon nang makita niya sa bunton yon ang isang matabang ahas. Nakataas ang ulo nito at nakatingin sa kanya. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makagalaw dahil anumang oras ay posibleng tuklawin siya ng ahas. Nagpalingalinga siya para maghanap ng bagay na maibabato o maipanghahampas niya sa ahas. Kaya lang ay baka tuklawin siya niyon kapag kumilos siya. Ngalay na si Rosa sa bahagyang pagkakayuko pero hindi pa rin siya tumitinag sa posisyon. Naiiyak na siya nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Kitang-kita niya ng mangisay ang ahas habang dumudugo ang ulo niyon. Lalo siyang nasindak nang lingunin niya ang pinagmula ng balang nagligtas sa kanya. Si Miko ang nakita ni Rosa. May hawak itong air gun at titig na titig ito sa hubad na katawan niya. Umakyat yata sa ulo ang nangdugo sa katawan ng dalaga. Nahiling ni Rosa na sana ay bumuka na lang ang batuhang tinutuntungan niya at lamunin siya niyon. Nakatulala pa rin si Rosa nang lapitan siya ni Miko. Dinampot nito ang kumikisay pa ring ahas at ibinato iyon sa kasukalan. Pagkatapos ay ang mga damit naman niya ang dinampot nito at iniabot sa kanya. Magbihis ka na. Utos nga ni Miko. Mabuti na lang at hindi ito nangaasar. Sa halip ay formal ang anyo nito. Dahil kung aasarin siya ng binata, sa kalagayan niya ay baka mapaiyak siya. Kinuha ni Rosa ang kanyang mga damit at tinalikuran si Miko. Hindi siya magkandatuto sa pagmamadaling makapagbihis. Pagkatapos ay lumapit na siya sa kabayo niya. Umangkas ka na lang sa kabayo ko. Akayin na lang natin ang kabayo mo. Ayaw man ni Rosa ay napilitan naman siyang tignan ng binata. Bakit? Alam ko nang natatakot ka kanina sa ahas. I think you're still in shock right now. Bakit hindi mo pa aminin sa akin? Baka hindi mo pa kayang mga bayo. Hindi inaasahan ng dalaga na makita itong tila nag-aalala sa kanya. Sa iilang pagkakataon na nagkasalubong sila sa loob ng mansyon at sa sakahan, ay mas sanay siyang iniinis ng pagiging nonchalant at straightforward nito. Hindi ko na kailangan umangkas sa'yo. Kaya ko ng sarili ko. Pero baka pagpuputol naman ni Rosa. Salamat na lang talaga, Miko. Salamat din sa pagliligtas mo sa akin sa ahas. Pero sadya atang matigas din ang ulo ng binata. Sumunod pa rin ito kay Rosa. Nakapagtataka para sa dalaga na parang sobrang concerned ni Miko sa kanya. Hinawakan siya nito sa baywang nang sasampa na sana siya sa kabayo. Inaasahan ni Rosa na iaangat nito ang katawan niya pero hindi. Napako na lang ang mga kamay nito sa baywang niya at titig na titig ito sa kanyang mata. I can't believe what I am seeing just a minute ago. Ano bang sinasabi mo? Takang tanong ni Rosa. Numiti si Miko yung trademark ng ngiti nito. I think you know. Itinaas na siya ng binata. Pero bago pa man maisampa ni Rosa ang isang paa sa kabayo, ay nawalan ng panimbang si Miko kaya tumumba sila sa damuhan. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng binata sa baywang ng dalaga. Ito ang sumalo sa bigat niya. Ang hindi inaasahan ni Rosa ay nang tumama ang noo at ilong ni Miko sa kanya. Kaya hindi maiiwasang nagtagpo ang mga labi nila. Sansaglit lang na dumaiti sa mga labi ni Rosa ang mga labi ni Miko. Ngunit sa halip na lumayo ay naramdaman niyang gumalaw ang labi nito.
Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa pagkagulat. Tinitikman ng binata ang mga labi niya. Hindi na nakatiis pa si Rosa sa tentasyon. Nang lumalim ang halik nito, ay wala na siyang nagawa, kundi tugunin ito. Iyon lang ang alam niyang gawin ng mga oras na iyon. Mas malakas ang puwersang pagbigyan niya ang gusto ng kanyang katawan kaysa sa dikta ng kanyang isip. Pero nang sandaling pakawalan ni Miko ang mga labi ni Rosa para sumagap ng hangin, ay natauhan ng dalaga. Mabilis na kumalas sa binata at nagmamadaling tumayo. Rosa, puno na ng hiya si Rosa para lingunin pa ang pagtawag ni Miko sa kanya. Mabilis siyang sumampa sa kabayo niyang si Rose at pinatakbo iyon palabas ng bundok. 7:00 pa lang ng gabi pero tahimik na ang buong baryo. Ganon naman ata talaga sa mga probinsya. Paglubog pa lang ng araw ay nasa loob na ng mga bahay ang mga tao. Hindi gaya sa Maynila, inaabutan ng madaling araw sa kalsada para lang sa pagtambay. Uminom si Rosa mula sa baso. Sa gitna ng paglagok ng tubig ay nahagip ng mga mata niya si Miko na kalalabas lang ng kwartong inuukupan nito. Hindi na nagawa pang alisin ng dalaga ang baso sa pagitan ng mga labi niya habang titig na titig sa binata kahit pamalayo ang distansya nito sa kanya. Mas lalo itong gumwapo sa paningin niya dahil sa kaswal na suot. Puting t-shirt at kulay abong sweatpants. Hindi alam ni Rosa kung pansin ba siya nito dahil walang ilaw sa balcony. Sana ay hindi. Nakatuon sa ibang direksyon ang mga mata ng binata, kaya naman nasisiguro niya na hindi siya kita dito. Lumingon ang binata sa gawin niya. Gusto niyang mag-iwas ng tingin, ngunit huli na nahuli na siya nitong nakatitig. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak ni Rosa sa hawak niyang kape sa kakinagatang ibabang parte ng kaniyang labi. Bakit hindi ka pa natutulog, Miko? Kunwara ay tanong niya sa binata. Nagpapahangin lang saglit. Matulog na rin ako mamaya. Sad naman ni Miko. Ako rin. Matutulog na ako. Tumango si Miko. Pumasok ka na. Eh ikaw? After you. Papasok na ako. Salamat nga pala at good night sa'yo. Good night. Sagot ng binata sa malalim at napapaos na boses. Ngumiti si Rosa rito at tuluyang tumalikod. Pagkapasok ay isinara niya ang pinto at pasimpleng sumulyap sa kabilang balcony kung nasaan si Miko. Naroon pa rin ang binata, nakatayo at nakatingin sa gawin niya. Mabilis na sinirado ni Rosa ang pinto at yumuko, tila may dagang naghahabulan sa dibdib niya. Nakakahiya ka, Rosa. Sumilip ka pa kasi. Papasok pa lang si Rosa sa kusina nang nakasalubong niya si Manang Lenny na may dalang bayong. Naroon ang mga merienda para sa mga magsasaka. Saglit na namula ang pisngi ng dalaga nang may naisip siya. Manang Lenny, ngayon niyo na po iba ihatid ang merienda sa mga magsasaka? Tanong nga ni Rosa. Oo, iha. Bakit may papabiso ka ba? Wala naman po. Gusto niyo po bang ako na pong maghahatid niyan sa sakahan? Ayos lang ba sa'yo, iha? Baka kasi makaabala pa eh. Tanong nga ni Manang Lenny. Naku, hindi po. Wala nga po akong ginagawa ngayon eh, medyo nakakabagot dito sa loob. Kaya ayos lang po na ako naman po maghahatid niyan. Bakas sa mukha ni Manang Lenny na naguguluhan ito sa inakto ni Rosa. Ngunit kalaunay tumango ang ginang at inabot sa dalaga ang hawak na bayong. Malugod naman itong tinanggap ng huli. Nagpasalamat nga rin ang matanda. Walang anuman. Wala pang 5 minuto ay nakarating na si Rosa sa bukid. Hindi na masakit ang tama ng panghapong init sa kanyang balat, kaya naman kahit nasa kalagitnaan pa ang kubo ay ayos lang nalakarin. Pagkarating ay sumilip siya sa kubo. Inaasahan niya ng marami siyang makikitang magsasaka kabilang si Miko, pero wala sila doon. Tanging si Jeff lang ang naroon. Nakatayo ito, nakatalikod habang nagpupunas ng pawis. Magandang hapon. Basag niya sa katahimikan.
Mabilis na lumingon si Jeff sa gawin ni Rosa at napaayos ng tayo. Rosa, ikaw pala. Pilit na iniwasan ng dalaga ang mapatingin sa hubad ni dibdib ng binata. Pasensya na sa abala. Nagdala ko ng merienda para sa mga trabahante. Ganun ba? Tulungan na kita. Tugon pa nga ni Jeff. Lumapit ang binata kay Rosa at inabot ang ilang Tupperware bago pumasok muli sa kubo. Sumunod naman ang dalaga hanggang sa loob. Nasaan ang ilang mga magsasaka? Hindi na napigilan na tanong nga ni Rosa. Nandun sila sa palayan, tinitignan ng mga palay. Nabuhayan ng loob ang dalaga. Gusto niya sanang itanong kay Jeff kung naroon ba si Miko pero hihintayin na lamang niya siguro. Baka kasi kung ano pang isipin ng kausap. Mukhang masarap itong kaldereta. Kumain ka na ba, Rosa? Nilingon ng dalaga si Jeff at ngumiti. Sige, kumain ka na. Mukhang hindi ka pa nakain. Tara, saluhan mo naman ako. Aya pa nga ni Jeff. Hindi sumugot si Rosa. Ngunit hindi na nga siya nakatanggi pa nang pagsandukan nga ni Jeff ng mga pagkain. Heto, humarap si Jeff sa kanya at ibinigay ang plato. Ayaw sanang tanggapin ni Rosa pero nahihiya siyang tanggihan ito. Mabuti na lang at naagapan ng mga peste, Rosa. Biglang sabi ni Mang Jerry. Hawak ang plato, mabilis na napalingon ang dalaga sa pintuan ng marinig ang boses na yun. Papasok si na Mang Jerry at ang ilang magsasaka sa kubo. Huling pumasok si Miko. Napalunok si Rosa nang makitang sa kanya nakatuon ang matatalim at madilim na mga mata ng binata. Mula sa kanya, gumapang ang mga mata nito sa likod niya. Mas lalo iyong nandilim bago muling tumingin sa dalaga. Abat, maraming pagkain, dala mo ba ang mga to, Rosa? Tanong pa ni Mang Jerry. Opo, Mang Jerry. May ginawa kasi si Manang Lenny kaya ako na po ang naghatid po ng merienda dito. Sagot nga ni Rosa nang hindi nalis ang mata kay Miko. Aba, nakakahiya naman at nagabala ka pa pero salamat. Naglakad palapit si Miko sa gawin ni Rosa. Ramdam na ramdam tuloy ng dalaga ang malakas na pintig ng puso niya na tila ba nagwawala dahil sa malamig na titig na ipinupukol ng binata sa kanya. Huminto ito sa harapan niya, salubong ang makakapal na kilay at tila ba nagtataka kung ba't siya naroon. Bahagya pa siyang tumitingala dahil sa tangkad nito. Ngumiti si Rosa, sabay angat ng hawak niyang plato. Kain tayo? Anito, at inirapan siya na tila ba iritado bago nilampasan. Tila tuloy nawalan ng gana magmerienda si Rosa habang pinagmamasdan si Miko sa isang sulok. Tahimik itong kumakain ng dala niyang pansit at kaldereta. Ayaw pa nga nitong sumandok kanina pero nang si Mang Jerry na mismo ang mag-abot ng paper plate ay wala na rin ito nagawa. Nung siya ang nag-aya, inirapan lang siya nito. Masarap pang pansit, Rosa. Ikaw bang nagluto nito? Tanong nga ni Mang Jerry dahilan para mahinto ang dalaga sa pagkatulala sa plato. Nagangat nga siya ng tingin sa matanda at tipid ng ngumiti. Si Manang Lenny po ang nagluto. Pwede ba akong mag-uwi sa bahay? Singit nga ni Jeff. Pwede naman. Malakas na bumuntong hininga si Miko dahilan para mapatingin si Rosa sa gawin ng binata. Inilapag nito ang paper plate sa mesa at tahimik na kinuha ang baso ng tubig. Ni hindi man lang siya binalingan ng kahit kunting tingin mula rito. Tapos ka na, Miko? Tanong nga ni Mang Jerry. Tumango ang binata matapos uminom ng tubig. Opo, tapos na po. Mas lalong nawalan ng gana si Rosa na ubusin ang pagkain dahil sa hindi pagpansin ni Miko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mukhang maling ideya na nagpunta pa siya sa sakahan. Hindi bale, nabusog naman ang mga magsasaka kaya ayos na rin. Lalabas lang po ako saglit. Nag-angat muli ng tingin ng dalaga nang magsalita si Miko. Walang emosyon ang mukha nito nang lumabas ng kubo. Tila iritado. Natapos na lang lahat ng mga magsasaka sa pagkain ay hindi pa rin bumabalik si Miko. Lubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel na.
Mamaya lang ay lilitaw na rin ang buwan, pero mukhang walang tsansa na makausap ni Rosa ang binata. Rosa, maraming salamat ulit sa merienda. Gusto mo bang sumabay na muna sa amin? Tanong nga ni Mang Jerry sa dalaga na tamad na inaayos ang mga Tupperware. Ayos lang po, Mang Jerry. Ayusin ko pa po itong mga gamit. Mauna na po kayo. Sigurado ka, pwede kitang hintayin, Rosa. Ako nang maghahatid sa iyo sa mansyon. Singit muli ni Jeff. Pansin ni Rosa na kanina pa nga singit ng singit ang binata kapag may pinag-uusapan. Ang hilig makisali. Naku, wag na. Ayos lang. Kung sa bagay, nariyan pa naman si Miko. Kayong dalawa na lang magsabay sa pag-uwi para may magdadala na rin ng pinaglagyan ng mga pinagkainan. Total, ay isang bahay lang naman kayo uuwi, di ba? Tuluyan nang nagpaalam kay Rosa ang mag-amang si Mang Jerry at Jeffrey. Sa gitna ng pag-aayos niya ay bumalik si Miko na tahimik pa rin. Hindi na sumubok pa ang dalaga na magsalita dahil may pakiramdam siya na mapapahiya lang. Imbes lingunin ay nagpatuloy na lang siya sa pag-aayos ng mga gamit sa bayong. Ang malamyos na sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng haligi ng kubo ay tumatama sa kayumanggi niyang balat. Nang matapos ay binitbit na ni Rosa ang mga yon at pumihit. Ganon na lang ang pagtalo ng puso niya nang makita si Miko sa kanyang harapan mismo. Miko. Madilim, seryoso at walang emosyon ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Uwi na ako. Sada nga lamang ni Rosa. Astang lalagpasan na nga ni Rosa si Miko nang biglang hawakan siya nito sa kanyang sikot marahang hilain, pabalik. Kunot noon niya itong tiningala. I'm sorry. Nagpakawala si Rosa ng malalim na buntong hininga. Bakit ka nagsasorry? May pagtatampo pa rin siyang nararamdaman para sa binata kahit wala naman siyang karapatan. Gusto lang naman niyang makita ito kaya ginawa niyang dahilan ang pagdadala ng merienda. Hindi kaagad sumagot si Miko. Sa halip ay muli siya nitong hinila sa marahan na paraan at iniupo sa mahabang silya na naroon. Parang walang lakas si Rosa na sumusunod lang sa kahit na anong ipagawa ng binata sa kanya. Paskwat na naupo si Miko sa harapan ng dalaga. Nagbaba si Rosa ng tingin rito, ang mga mukha nila ay halos maliit na lang ang agwat sa isa't isa. Ang mga kamay ng binata ay nasa magkabilang gilid nang hita niya na tila ba ikinukulong siya. I'm sorry for ignoring you. Ngumuso si Rosa. Alam niyang marupok siya. Ramdam niyang tatraydorin siya ng emosyon sa mga sandaling yun. May nagawa ba ako sa iyo na hindi mo nagustuhan? Tanong pa nga ni Rosa. Wala. Bakit hindi mo ako pinapansin kung ganun? Tanong pa nga nito. Nagdala lang naman ako ng merienda para sa inyo. Para sa amin ba talaga? O para kay Jeff? At nadamay lang kami. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni Rosa sa sinabi ni Miko. Gustong umangal sa akusa nito. Anong para kay Jeff? Bakit siya nasali sa usapan? Tumaas ang kilay ng binata. Lalo itong nagmukhang suplado. You were talking with him when I came. At topless pa siya, Rosa. Siya lang naman ang nasa kubo pagdating ko. Alam nga namang yung puno ang kausapin ko, diba? At isa pa naabutan ko na siyang hubad nung dumating ako. Nailang nga ako eh. Nakangusang paliwanag naman ni Rosa at nag-iwas ng tingin. Kung ako naabutan mong walang damit pangitaas, may ilang ka rin ba? Hindi, tititigan pa kita. Sagot ng malanding utak naman ni Rosa. Syempre, may ilang talaga ako, hindi naman ako sanay na makakita ng katawan no. Sa susunod, huwag ka nang tumingin sa katawan ng ibang lalaki. Sa akin lang dapat. Tila nagbabanta na saad nga ni Miko. Nag-init ang pisngi ni Rosa sa sinabi ni Miko. Titig na titig pa ang binata sa kanya. Malalim iyon at nanunuot, kaya lalo siyang pinamulahan. Hindi si Jeff ang rason kung bakit ka nagpunta dito. Ayon na rin mismo sa'yo kung idadahilan mo ang merienda. Sa pagkakalam ko ay si Nanay Lene ang palaging naghahatid at hindi ikaw. Anito tinuubusan ng dahilan. Ang dalaga na pwedeng iba to. Anong totoong dahilan ha, Rosa?
Nanuyo ang lalamunan ng dalaga. Mabilis ang pagkaripas ng tibok ng puso. Pakiramdam niya ay mayroong hipnotismo ang mga mata ni Miko na magiging dahilan para aminin ang totoong rason kung bakit siya naroon. Gusto ko lang talaga na akong magdala ng merienda. At makita ka. Hindi sumagot ang binata. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Ang unti-unting pagtaas ng sulok ng labi nito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Rosa. Napangumuso tuloy siya. Pakiramdam ng dalaga ay pinagtatawanan na siya sa isip ni Miko dahil sa ginawa niyang pag-amin. Bakit ba naisip mong si Jeff ang dahilan kung bakit ako nandito? Dahil lang sa nahuli mo kaming nag-uusap? Teka, nagsiselos ka ba? Walang pasintabing tanong ni Rosa. Ngunit kalaunan ay gulat na napatakip ng bibig nang mapagtanto ang nasabi. Mas lalong naging malinaw ang multo ng ngisi sa mga labi ni Miko. Bahagya pang kinagat ang ibabang parte ng mapupula nitong mga labi na parabang naaaliw sa mga sagot at reaksyon ng dalaga. What if oo? Na nagsiselos ako? May magagawa ka ba? Malalim at napapaus nga ang boses. Natanong ni Miko. Nagsiselos ako, Rosa. Ngumuso ang dalaga ngunit ikinubli naman ang namumuong ngiti sa kanyang labi. Bakit ka naman nagsiselos? May gusto ka ba sa akin, Miko? Matapang nga niyang tanong. Bahagyang napapikit ng mga mata si Rosa sa lumabas mula sa kanyang bibig. Minsan, hindi niya rin talaga alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha at lakas ng loob. Hindi ba halata? Umawang ang mga labi ni Rosa at namimilog ang mga mata sa diretsahang pag-amin ni Miko sa kanya. Uy, biro lang. Seryoso ako. Sad naman ni Miko. Tumango si Miko. Kung hindi pa ako halata, hayaan mo akong sabihin sa iyong diretsyo. Gusto kita. Gustong gusto kita, Rosa. Sa pagkakataong iyon, nawala ang angas ng dalaga. Nagbibiro lang naman siya, pero nakalimutan niyang seryosong tao si Miko at hindi marunong magbiro. Pag-iisipan ko muna, Miko, kung handa na ba akong makipagrelasyon. Umangat ang sulok ng labi ng binata sa katumango. Hindi naman kita minamadaling gustuhin ako pabalik. I know it takes time. Tapos na ako mag-isip. Saad bigla ni Rosa. Natawa si Miko. Itinukod ang siko sa magkabilang hita at pumangalumbaba habang pinagmamasdan siya. What's the decision then? Nanulis nga ang uso ni Rosa at bumuntong hininga. Manligaw ka muna. Gumisi si Miko. Lalo itong gumagwapo kapag ginagawa yon. Hindi na ata magsasawa si Rosa na masilayan ng laging pagngisi ng binata. Inalis ni Miko ang pagkakapangalumbaba at nilapat sa magkabilang bahagi ng kanyang kinauupuan ang mga kamay upang dumukwang ng bahagya palapit sa kanya. Ang mga mukha nila ay literal na wala ng distansya. Maniligaw ako. Marahang bulong nga nito kahit tayo na. Maganda at maaliwalas ang pakiramdam ni Rosa kinaumagahan. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o babati kay Miko nang magkasalubong silang dalawa sa sala. Sobrang awkward ng pakiramdam niya. Akala niya ay sa kusina na didiretso ang binata, ngunit kinuha nito ang hawak niyang plato at inilapag yon sa ibabaw ng center table. Pasalampak itong naupo sa couch. Ang mga kamay nito ay automatikong humawak sa kamay ni Rosa at marahan siya nitong hinila palapit. Nanlaki tuloy ang mga mata ng dalaga nang bumagsak siya sa mga hita ng binata. Ipinaikot ni Miko ang mga kamay sa bewang niya at isinubsob ang mukha sa gilid ng kanyang leeg, kaya literal na nanigas si Rosa dahil sa posisyon nilang dalawa. Good morning, babe. Bulong nga ni Miko sa malalim at paos na boses. Hindi pa rin mahanap ni Rosa ang kanyang boses para sumagot. Ramdam niya ang pagwawala ng mga paru-paro sa tiyan lalo pa at kumikiliti sa kanya ang bawat dampi ng mainit na hininga ng binata sa gilid ng kanyang leeg. Matulog ka pa. Bakit kasi gumising ka na? Work. Sa bukid?
Pwede mo namang ipagpaliban ngayong araw, di ba? At saka, pantanggal inip lang naman sa'yo ang pagsasaka. Gusto kong sanayin ang sarili ko dito sa bukid. Malay mo, iiwan ko na ng tuluyan dating buhay sa ibang bansa at manatili na lang dito bilang magsasaka. Paliw ka ba? Ipagpapalit mo ang pagiging sakat na artista sa pagiging magsasaka? Kung oo, dismayado ka ba? Tanong nga ni Miko. Hindi naman sa ganun. Kahit magbubuti lang ang maging trabaho mo, ayos lang sa akin, hindi naman ako nagre-reklamo eh. Humigpit ang yakap ng mga kamay ni Miko sa bewang ng dalaga. Ang muka ay mas idiniin pa nga sa gilid ng kanyang leeg. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magreklamo. Sinserong sagot naman ito. Kaya kitang buhayin kahit magkaroon man tayo ng 100 anak. Naginit ang mga pisngi ni Rosa. Gusto na naman niyang mangisay na parang bulateng binudbura ng asin. Iniisip mo na kaagad ang pagkakaroon natin ng anak. Hindi pa nga tayo eh. Agap ni Rosa, pero pakiramdam niya ay hindi na kailangan pang manligaw ng binata. Sa posisyon nila ngayon, parang sila na rin naman. Ano ba ang purpose ng panliligaw kung gusto rin naman niya ang binata? Para patunayan kung seryoso ito sa kanya? Hindi naman si Miko ang klase ng tao na mukhang manloloko. Wala rin namang masama kung susugal siya. Hindi pa ba? Sige, tayo na. Ganun rin naman, 'di ba? Doon rin ang punta natin. Katulad ng sinabi ko, liligawan pa rin kita kahit tayo na Rosa. Desididong saad ni Miko. I will let you meet my parents once they visit here. Ngumiti si Rosa at nilungan ng binata. Nagangat naman ang tingin si Miko sa kanya. Mapungay ang mga mata. Mabait ba sila? Tanong nga ni Rosa. Di pa kasi na-meet ni Rosa ang mga magulang ni Miko. Kahit noong last will and testament ni Don Emmanuel ay wala rin ang mga magulang nito, maging si Miko. Kumbaga, missing in action ang pamilya nila. They are. Medyo stricto nga lang si mama pero ngumingiti rin naman. Parang ikaw rin pala? Yes. Tumitig muli si Miko sa mga mata ni Rosa. Inayos ang iilang takas na buhok at inipit ito sa gilid ng tenga ng dalaga. Ang ganda mo palagi. Bulong ng lalaki. Ramdam naman ni Rosa ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Nasisiguro niyang sa mga oras na yun ay pansin na ng binata ang pamumulan niya. You are seriously making me crazy whenever I see you blushing. Sad pa ni Miko. Ikaw naman kasi, lagi mo akong pinapakilig. Mahinang natawa si Miko. Imbes na sumagot, ay mas lalo pang dumiin ang bawat titig nito sa dalaga. Kung hindi lang hawak ng binata ang bewang niya, sigurado si Rosa na kanina pa siyang nasa sahig dahil sa panlalambot. Tayo na po. Bulong nga ni Miko habang ang kamay ay marahang himahaplos sa bewang niya. Impit na ngumiti si Rosa. Lalo na't iba ang kiliti na dulot sa kanya ng boses ng binata. Tumango siya. Oo, tayo na. Umangat ang sulok ng labi ni Miko. May karapatan na akong halikan ka, di ba? Sabihin mo lang sa akin. Mas lalo nang bumilis ang tibok ng puso ni Rosa. Sa totoo lang, ay parang gusto na niyang maglupasay sa sahig dahil sa kilig na nararamdaman. Tumango na lang siya bilang pagpayag. Walang naging reaksyon si Miko. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya, tinitigan siya sa malalim na paraan. Dinala nito ang kamay sa pisngi ng dalaga. Ang hinlalaki ay marahang humahaplos doon. Hindi nagtagal ay maingat na kinabig ni Miko palapit ang ulo ni Rosa. Tila naman inilipad sa alapaap ang dalaga ng maramdaman ang malambot na mga labi ng binata na lumapat sa kanya. Kusang pumikit ang mga mata ni Rosa. Ang isang kamay ay napakapit sa balikat ni Miko. Tila libo-libong paru-paro ang naglipa na sinasabayan ng mga kuryenteng nagsisiklaban ng sikmura niya. Marahan at mabagal ang bawat halik ni Miko. Ramdam ng dalaga ang init ng mga labi nito. At kung gaano yon kalambot na mas lalong nagpapaliyo sa kanya. Isang beses pa siya nitong pinatakan ng masuyong halik sa labi matapos ang marubdob nilang halikan.
mine. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ni Rosa para kay Miko na tila ba hirap na siyang makaahon pang muli at wala siyang balak. Narating ng dalaga ang kubo kasama ang mga iilang asawa at nobya ng mga magsasaka. Dala ang merienda ng mga ito na saktong dating rin ni Miko mula sa sakahan. Titig na titig ang binata sa kanya habang naglalakad sa hulihan kasama ang mga magsasaka. Ngumiti siya at kumaway rito. Inilapag niya ang dalang maliit na plastik sa ibabaw ng kahoy na mesa at pinunasan ng pawis gamit ang likod ng palad. "Hi Jeffrey, my loves! Dinalhan kita ng pananghalian. Medyo napaalat ang ulam pero kakainin mo naman, di ba? Kapag hindi ka nasarapan, salamat na lang sa lahat." Sigaw ni Marisa, nobya ni Jeffrey, na isa sa mga kasama ni Rosa na naghahatid ng merienda. "Aba, may paghatid ka pa ng pagkain na nalalaman, Marisa." May himig ng pangaasar na tono ni Mang Jerry. Malawak namang napangiti si Rosa nang huminto si Miko sa harapan niya. Nagsalubong ang makakapal nitong kilay bago siya mariing tinitigan sa mukha. "Pawis na pawis ka," saad nga ni Miko. Natawa si Rosa at gamit ang likod ng palad ay mabilis na pinahiran niya ang pawis na wala pa ring tigil sa pagtagaktak. Mabuti na lang at kahit papaano ay may hangin. "Wala kasing tricycle na masakyan eh. Papunta dito kaya nilakad na lang namin. May dala pala akong tanghalian." Nasasabik na saad ni Rosa. Bumaba ang mga mata ni Miko sa plastik na naroon sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay nilagpasan siya nito nang walang sinasabi. Umawang ang labi ni Rosa habang sinundan ng tingin ng binata. Pumasok ito sa loob ng kubo. "Bakit parang galit siya? May nagawa ba ako? Hindi niya ba gusto na nagpunta ako rito?" Malungkot na sambit ni Rosa sa kanyang sarili. Nagbaba siya ng tingin sa mga pagkain na kanyang dala nang hahaba ang nguso. "May nagawa ba ako, ma?" Naputol sa pagsasalita si Rosa nang maramdaman niya ang pag-angat ng kanyang t-shirt sa likuran at ang paghaplos ng tuwalya doon. Bahagya siyang lumingon at nakita si Miko mula sa gilid ng kanyang mga mata. Marahang pinupunasan nito ng tuwalya ang likod ng dalaga na basa na rin ng pawis. "Hindi ka na sana nagpunta pa. Kung alam mong wala kang masasakyan. Hindi ko rin gustong nagpapatuyo ka ng pawis lang nang dahil sa akin." Muling napangusa si Rosa. Nagpipigil ng ngiti dahil sa kilig. "Ayos lang naman. Saka gusto talaga kitang dalhan ng pagkain at baka wala kang baon. Sinadya kong hindi magbaon dahil gusto kong umuwi at makasama ka sa pananghalian, Rosa." Matapos ang ginawang pagpunas ni Miko sa likod niya, ay hinarap siya nito. Ang mukha naman niya ang pinunasan nito ng tuwalya. Humagikgik si Rosa. "Hindi mo naman kasi sinabi. Paano kita maliligawan kung palagi mo akong inuunahan?" Saad nga ni Miko. Humagalpak ng tawang dalaga. "Kung hindi mo kasi naitatanong." Inilapit niya ang labi sa tenga ng binata. "Dati akong lalaki." Sinilip niya ang reaksyon ni Miko. Nakabusangot ang mukha at halatang hindi nagustuhan ang biro niya. "Babae ka na ba ngayon?" Muling humagikgik si Rosa. "Oo, ginawa mo akong babae." Tumango-tango si Miko. Dumukwang ito at ginaya ang posisyon ng dalaga kanina. Ito naman ngayon ang malapit sa tenga ni Rosa at astang maibubulong. "Want me to turn you into a real woman?" "Paano? Dadapa na ba ako? Gusto mo na ba?" Iniipit ni Rosa ang buhok sa gilid ng kanyang tenga at timpit ng umiti. "Ano ba, Miko, nakakainis ka naman eh, dalagang Pilipina kaya ako." Ngumisi ito, nangaasar. "Yes, you are, but not when you are with me." "Pero hindi nga, dadapa na ba ako mamaya?" Humalakak na nga lamang si Miko. Kinabig ni Rosa sa bewang at hinila palapit. Pinataka nito nang halik sa noo ang dalaga at niyakap. "Not until I marry you," saad naman ni Miko. Nang matapos sa panananghalian ay nagpalipas lang muna sila
ng ilang oras bago umuwi. Tapos na rin naman kasi ang gawain ni Miko sa bukid. Hindi na masyadong mainit ang sikat ng araw, kaya naman nilakad na lang nila ang daan pa uwi sa mansyon. Pero kahit naman mainit, ay ayos lang kay Rosa, basta ba ay kasama niya ang binata. Handa siyang magpatusta sa araw, basta para kay Miko. Alam na sa baryo ang tungkol sa relasyon nilang dalawa, maging sa mga tiyahin at tiyuhin at sa mga pinsan ni Miko ay nakarating na rin ang balitang iyon. At iisa lang ang komento ng mga ito na kailangang mag-ingat ni Rosa sa binata dahil tanging ang mana lang mula sa Don ang habol daw nito sa kanya. Ngunit nagkibit balikat lang ang dalaga. Masarap ba ang ulam na niluto ko? Medyo nagpatulong ako kay Manang Lenny. Tanong ni Rosa sa gitna ng kanilang paglalakad. Masarap sobra. Tinuon ni Rosa ang mga mata sa kalsada ng mga ngiti sa labi. Buti na lang at tinuruan na ako ni Lola kung paano magluto. Wala din namang magiging problema kung hindi ka magaling sa pagluluto. Hindi rin yun magiging dahilan para ipagpalit kita at maghanap ng iba. Tugon ni Miko sa seryosong tono. I already committed myself to you, Rosa. No shallow reasons could make me turn back on you. Huminga ng malalim si Rosa. Wala na hulog na talaga siya para sa binata. I hope the same thing goes with you. Oo naman, nakakomit na rin ako sa'yo. Hindi na nga ako makapaghintay na maikasal sa'yo eh. Tumaas ang sulok ng labi ni Miko. Sa kasal nga ba talaga? O sa pagdapa? Humagikik na nga lamang si Rosa. Pwede both. Matunog nang umisi ang binata at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Saktong pagkarating nila sa tapat ng mansyon ay ang paghinto ng isang itim na sasakyan sa tabi nila. Tiningnan niyo ni Miko, hindi binibitawan ng kamay ng dalaga. Si Rosa naman ay napatingin din doon at hindi niya alam kung bakit bumundol ang kaba sa kanyang puso. Bumukas ang pintuan sa passenger side. Bumaba ang mga mata niya sa semento nang makita ang pag-apak ng maputi at makinis na mga paa doon. Nababalutan ng mga ito ng tila mamahaling high heels. Nag-angat siya ng mga mata. Bumungad sa kanila ang babaeng sa tingin ni Rosa ay nasa middle 42. Nagtama ang mga mata nila nung babae. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Hindi nagtagal at itinuon ng sopistikadang ginang ang tingin kay Miko. Miko, kalmado ang boses. Nabigkas nito. Mama? Tawag ni Miko sa ginang. Gustong bawiin ni Rosa ang kamay mula sa pagkakahawak ng binata. Ngunit nang subukan niya ay mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Titig na titig ang ginang sa mga mata ni Miko. Tila ba mayroon silang pinag-uusapan sa isip nila. Iyong sila lang ang pwedeng makakaalam. Maganda ito. Magandang maganda at hindi halatang may edad na. Nga lang, mukha itong mataray. Iyong tipo ng itsura na hindi basta-basta nakikipag-usap kahit pakilala niya ang isang tao. Iyong klase ng ina na sinusuri ang babaeng matitipuhan ng anak niya. Ramdam ni Rosa na hindi siya papasa sa ina ni Miko. Kumalabog ang pintuan mula sa kabila ng sasakyan. Hindi nagtagal at lumabas doon ang isang matangkad na lalaki. Natatandaan niya ang mukhang iyon na isa sa mga nakasabit sa mansyon. Ang bunsong anak ni Don Emanuel at tatay ni Miko. Lumapit ito sa gawin nila. Gustong magtaasan ng mga balahibo ni Rosa nang makita kung gaano kadilim ang mga mata nito, lalo pa nang tumingin ito sa kanya. Kamukhang kamukha ni Miko. Hindi ipagkakaila na mag-ama sila. Walang hindi nakuha sa kanya. Parang pinagbiyak na bunga. Maautoridad. Makapangyarihan. Son. Yumakap ang lalaki kay Miko, kaya sandaling binitawan ng binata ang kamay ni Rosa at hindi sinasadyang nagtama ang mga mata ng dalaga at ng mama ni Miko. Magandang hapon po. Nakangiting bati niya rito.
Tipid ring ngumiti kay Rosa, ang ginang ngunit hindi bumati pabalik. Sapat na yon sa dalaga, at least hindi siya inignora. Nagkalas ng yakap si Miko at ang papa nito. Tiningnan ng binata si Rosa, ang kamay ay mabilis na gumapang sa bewang ng dalaga. Tumungo si Rosa nang makita ang pagbaba ng mga mata ng mga magulang ni Miko sa mismong bewang niya. "Please meet my girlfriend. Her name is Rosa." Nag-angat ng tingin si Rosa sa mga magulang ni Miko. Parehas na nakatitig ang mga ito sa kanya. "Rosa, these are my parents, Micaela and Colette Ignacio." Muling umiti ang dalaga. Kahit nga sa mukha hindi siya gusto ng mga to. Hello po. Ako po si Rosa Alvarez. Ikinagagalak ko po kayong makilala." Tipid nang umiti yung papa ni Miko. Sa kanya tumango. "Rosa Alvarez? You mean the infamous inheritor of Papa Manuel?" Tanong ng ina ni Miko. Parang ganun na po." "Oh really? Kaya pala." "Colette." Putol nung papa ni Miko sa asawa. Kumunot ang noo ni Rosa nang makita ang kakaibang pagtitinginan ng mag-asawa. Nilingon niya si Miko. Napansin ng dalaga ang pagbuntong hininga nito bago bumaling sa kanya. Kumurap-kurap siya, nagtatanong. Ngunit imbes na sagutin, ay hinapit siya nito sa bewang at inilapit palalo sa sarili. "Not now please." Ani ni Miko sa mga magulang. Nalilito si Rosa, sa totoo lang. Parang may itinatago ang pamilya sa kanya. Dapat na ba siyang maghanda sa paparating na sakit? "I'm sorry, Rosa. I was just curious. Don't mind me." Tumango ang dalaga kahit pa nagtataka. "Ayos lang po, ma'am. Can we get inside? Maraming tao sa paligid." Sagot ni Colette. Tumingin si Rosa sa paligid. Medyo marami na ngang tao at ang iba ay nakatingin sa gawin nila. "Pumasok na po tayo." Aya naman ni Miko. Sige, dito na muna ako sa labas." "Miko, baka kailangan ninyong mag-usap." Saad ni Rosa. "It's alright, Rosa. You can come with us inside. Wala naman kaming pag-uusapan na importante. Besides, ikaw nang nagmamay-ari ng mansyon na to. Nakakahiya naman kung yung may-ari pa talagang maiwan sa labas." Alanganing ngumiti ang dalaga. "Sigurado po kayo?" Yumuko si Miko sa tenga niya. "Stop asking and just come with me. Hindi na naman kita hahayaan dito sa labas." Ngumuso si Rosa at tinignan ng binata. "Bakit? Namimiss mo ako agad?" "Lagi naman." Napahagik-hik tuloy si Rosa. Natigil lang siya nang marinig ang pagtikim ng papa ni Miko. Pilit na lang siyang ngumiti sa mag-asawa. Nahihiya sa kanyang inakto. "Halina po kayo. Pasok na po tayo." Tumango ang mag-asawa at sumunod sa kanila. Habang naglalakad, ay hindi maiwasan ni Rosa ang makaramdam ng pagkailang. Baka kasi mamaya ay madumi na pala ang puweta ng short niya. Kung saan-saan pa naman siya umupo kanina. Naupo sila sa sala. Katabi niya si Miko at sa harap nila ay ang mga magulang ng binata. "Bakit po kayo napabisita ng maaga?" Walang galang na tanong ni Miko sa magulang niya. Kinurot tuloy ni Rosa ang bewang nito upang sitahin. Ipinagkrus ni Micael ang mga binti habang ang kamay ay nasa bewang ng asawa nitong si Colette. Nasa lahi ata nila ang ganung galaw dahil madalas ring ganon si Miko kay Rosa. "To remind your purpose here. Mukha kasing masyado ka nang nag-enjoy rito." Saad nga ni Colette kay Miko. "Mama, please." Agap naman ni Miko sa nakikiusap na tono. "What? Our wedding anniversary is already approaching, son. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang napagkasundoan natin, hindi ba?" Bumuntong hininga si Miko. Sinulyapan pa ang katabing si Rosa na nakatungo lamang. Umiling ang binata at muling nag-angat ng tingin sa mga magulang. Just give me a time, Mama. Just a little time." Mariing sa adama ni Miko. Pagak na tumawa ang ina ni Miko at may paglalaro sa mga matang nakatitig kay Rosa
na ngayoy puno na ng kalituhan ng mukha. "Seems like you're falling on your own trap, son. You better make a good decision." Sagot naman ni Colette. Eksaktong nasa tapat na si Rosa ng pintuan papunta sa balkonahe nang marinig niya ang tila nasisiyahang tinig ng daddy ni Miko. Alam ng dalaga na walang magandang idudulot ang panunubok niya, ngunit iba pala talaga ang hatak ng curiosity, lalo pa at narinig niyang binanggit ang pangalan niya. "You did a good job, son. Natutuwa akong sinunod mo ang gusto namin ng mami mo dahil napatunayan mong kayo na nga ni Rosa. Gaya ng sinabi ko, hindi ko na itutuloy pa ang planong arranged marriage ninyo ni Sydney." Sagot ni Mikael. "Let's not talk about this, Dad. Baka dumating na si Rosa at marinig pa kayo." "Why? Mahal ka naman niya, hindi ba? And you love her too, right?" Dagdag pa ni Mikael. Pero Dad, naitakip na lamang ni Rosa ang magkabilang kamay sa bibig upang pigilan ang pag-alpas ng singhap. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Iyong narinig niyang utos lang pala ng magulang ni Miko ang lahat, o iyong hindi maamin ni Miko sa daddy nito na mahal siya nito. Ano ang ibig nitong sabihin? Na walang totoo sa mga sinabi nito at niloko lang siya nito? Para saan? Para sa mana. The pain in her heart clouded all the reasoning in her mind. Hindi na siya makapag-isip ng tama dahil mas nakatutok ang pansin niya sa sakit na nararamdaman niya. The thought of Miko lying and betraying her was too much to bear. Walang ingay na nilisan niya ang mansyon. Mabuti na lang at eksaktong may dumaang na habal-habal. Sumakay siya roon at nagpahatid sa bahay ng kaibigan niyang si Marisa. Right now, hindi niya muna kayang harapin si Miko at baka kung ano pa ang masabi niya rito. "Rosa, please, answer my calls. I'm worried. Why did you leave all of a sudden? Narinig mo ba ang pag-uusap namin? Paki-explain mo. Mag-explain ako. I'm sorry if you thought that I'm betraying you. Please answer my calls, Rosa. It's okay if you won't talk to me. I just want to know if you're okay. I love you." Ilan lang yun sa mga sunod-sunod na text messages ni Miko sa kanya. Hindi pa rin maampat ang pagtulo ng mga luha ni Rosa habang binabasa ang mga iyon. Halos ito na ang sumakop sa inbox ng cellphone niya. Sa totoo lang, she longed to be in Miko's arms right now. His arms were her safe haven. Pero hindi rin niya magawa dahil natatakot siyang makaharap ang binata. Natatakot siyang tuluyan nang magwakas ang relasyon nila kapag kinumpirma nito ang lahat ng narinig niya. Muli ay wala siyang nireplyan sa mga text ni Miko. Lumabas na siya ng silid at pumunta sa sala. Naroon si Marisa. Nanonood ito ng pelikula. Umupo siya sa tabi nito at nanatiling nakatitig sa telebisyon. Kahit hindi niya tinitingnan ang kaibigan, ay nararamdaman niya ang pagtitig ni Marisa sa kanya. Marahil ay inaalam nito kung okay lang ang pakiramdam niya. "Hindi ako suicidal, Marisa." Saad niya at nakatutok nga ang mga mata sa screen ng TV. "Sorry, Rosa. Kagabi pa nasa labas ang bahay si Miko. Hindi ko lang sinabi sa iyo dahil ayaw niyang ipaalam." Hindi umimik si Rosa, kaya napabuntong hininga si Marisa at ngumiti, subalit tabingi ang pagkakangiti nito. Marahil ang akala nito ay galit siya. "Kagabi pa siya nandyan at kahit anong pilit kong paalisin, ayaw naman niya eh. Hiniling nga din niya na wag kong sabihin sa'yo at hayaan kitang magpahinga. Ang sabi pa niya, gusto lang niyang makatiyak na ligtas ka." Saad nga ni Marisa. Marahang pinahid ni Rosa ang mga luha sa kariyang mga pisngi na hindi niya namalayang tumutulo na. Ang akala niya ay ubos na yon, ngunit nagkamali siya. Ginagap ni Marisa ang kamay niya bago iyon marahang pinisil. "Rosa, mas mabuti kung mag-usap kayong dalawa. Wala akong alam kung anong dahilan ng hindi pagkakaintindihan ninyo. Pero ang alam ko lang, mahal ng lalaking nasa labas ngayon.
Ang nasa harap ko ngayon. Talk to him. Saad naman ni Rosa, hindi muna ngayon. Magulo pa ang isip ko. Magulo pa ang puso ko. Huwag mo lang isasara ang puso mo sa kanya, Rosa. Base sa mga kwento mo sa akin tungkol kay Miko, alam kong mabuti siyang tao. Kaya nga nahulog ka sa kanya. Kapag handa ka na saka mo siya harapin. Tinanguan ni Rosa ang kaibigan. Salamat, Marisa. Tinapik siya nito sa balikat. Para ka namang others. Pwede mo bang sabihin sa kanya na bumalik na lang siya bukas? Pakiusap ni Rosa kay Marisa. Nagliwanag ang mukha ni Marisa sa sinabi ni Rosa. Sure, basta para sa inyo. Kaagad na bumaba ng sasakyan si Miko nang bumukas ang pinto ng bahay ni Marisa sa pag-aakalang si Rosa iyon. Agad na bumalot ang disappointment sa sistema niya nang makitang hindi ang dalaga ang lumabas. Naihilamos niya ang kanyang mga kamay sa mukha niya. Wala pa siyang maayos na tulog dahil nang nagdaang gabi pa siya nasa labas ng bahay ni Marisa. Hindi siya makaalis dahil gusto niyang makatiyak na maayos ang kalagayan ni Rosa. Alam niyang labis itong nasasaktan ngayon at gusto niyang ipakita na naroon lang siya para sa dalaga. Kahit na ba alam niyang siya ang dahilan ng sakit na nararamdaman nito ngayon. Kamusta na si Rosa, Marisa? Nakahinga ng maluwag si Miko nang makita niyang ngumiti si Marisa. Alam niyang hindi ito ngingiti ng ganoon kapag may hindi magandang nangyari kay Rosa. Ayos lang naman siya. Ang sabi niya, sabihin ko raw sa'yo na umuwi ka muna. Sad nga ni Marisa. Pero magdadahilan pa nga sana si Miko, pero pinutol nga ni Marisa ang sasabihin niya. At bumalik bukas. Kakausapin ka niya. Hayaan mo muna kasi siya ngayon, Miko. Magulo pa ang isip niya. Minsan talaga kailangan din nating mapag-isa para mas makapag-isip ng maayos, diba? Rosa needs that. Sagot nga ni Marisa. Napatingin si Miko sa ikalawang palapag ng bahay sa pag-aasam na makita man lang kahit anino ni Rosa. Napabuga siya ng hangin at muling binalingan si Marisa. Okay, thank you. Marisa, ikaw nang bahala sa kanya. Tell her I love her, that no matter what happens, I still love her. Tumangot-tangon si Marisa. Oo na, makakaasa ka. Magtiwala ka lang, magiging okay din ang lahat at mag-ingat ka pa uwi, okay? Napukpok ni Miko ang manibela sa labis na frustration. Ang gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon ay yakapin si Rosa at iparamdam dito na hindi pagkukunwari ang lahat, na mahal niya talaga ito, ngunit hindi naman niya magawa iyon dahil hindi siya nito kinakausap. Pagdating sa harap ng mansyon ay pinatay na niya ang makina ng sasakyan, ngunit hindi muna siya bumaba. Napabuntong hininga siya at muling tumipa ng mensahe para kay Rosa. I love you. Hindi siya nag-e-expect ng mula rito, ngunit masakit pa rin nang hindi ito sumagot kahit tuldok man lang. Napapitlag siya nang biglang tumunog ang ringing tone ng cellphone niya. Nadismaya siya nang ang pangalan ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. What? Nakausap mo na ba si Rosa? Tugon nga ni Mr. Mikael. Hindi pa. Narinig niya ang marahas na pagbuga ng hangin ng kanyang ama sa kabilang linya. I'm sorry, anak. Don't worry. I'll talk to Rosa. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Mariin na papikit si Miko. Pakiramdam niya ay drained na siya, subalit wala siyang pakialam. Hindi tulog ang kailangan niya para manumbalik ang enerhiyang nawala sa kanya. Si Rosa ang kailangan niya. Makita at malaman lang niyang maayos ito, ay alam niyang magiging maayos na rin siya. I love her pa. I know. Saad naman ni Mikael. I love her so much. I know nga, bakit paulit-ulit ka? Para damang-dama mo at nang hindi niyo na po ako ipakasal sa iba. Ay nako, natulog ka na ba? Hindi pa po. Napapalatak ito. Matulog ka na nga? Saad na nga lamang ng ama ni Miko.
Napasandal si Rosa sa likod ng pinto. Nasa loob siya ng silid na tinutuluyan niya sa bahay ni Marisa. Ang sabi nito ay nasa labas na raw si Miko at hinihintay siya. Natatakot at kinakabahan siya, pero natutuwa rin dahil hindi siya sinukuan ng binata. Napapiksi siya nang may kumatok sa pintuan. Naghihintay si Miko sa labas, Rosa. Saad ni Marisa. Hindi ko siya kayang harapin. Paano kung pagpuputol naman sa kanya? Huwag mo nga pangunahan ng what ifs mo, Rosa. Harapin mo na si Miko at mag-usap kayo ng masinsinan kesa nagmumukmuk ka dyan. Tugon nga ni Marisa. Humugot ng isang malalim na hininga si Rosa. Sige, paakitin mo na siya rito sa kwarto. Narinig niya ang papalayong mga yabag ng kaibigan. Ang daming takot at insecurity sa puso niya, parang mas gusto niyang magtago na nga lamang. Rosa, bumilis ang tibok ng puso ng dalaga nang marinig ang tinig ni Miko mula sa kabilang panig. Humarap siya sa pinto at ipinatong ang magkabilang kamay roon. Maisip pa lang niyang nasa kabilang panig lang ng pinto ang binata ay naghahatid na ng kakaibang sabik sa puso niya. Pwede ko bang malaman kung bakit ka basta-bastang umalis na lang ng mansyon? Narinig kita. Tugon nga ni Rosa. Talking to my dad. Tanong ni Miko. Tumango si Rosa kahit na hindi siya nakikita ni Miko. Oo. Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung narinig ko. Hindi ko kayang pag-isipan ka ng masama, Miko. Pero kasi, nag-uugnay lahat. Iisa lang naman kasi ang gusto ng angkan niyo, di ba? Yung pinamana ni Don Manuel sa akin na mga ari-arian at yung pera na 50 million. Sabihin mo sa akin, katulad ka lang ba ng mga pinsan mo na handa akong paibigin para lang matransfer sa'yo ang mga mana? Kinagat ni Rosa ang kanyang ibabang labi para pigilan ang pag-alpas ng higbi sa kanyang bibig. Rosa, I love you. I'll come clean right now. Yes, my parents want me to marry Sydney and I refuse. Hindi pa ako handang magpatali noon. And then nabalitaan ni na dad ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa mana. Actually, wala naman talaga kaming pakialam roon because we have so much money and properties more than what Lolo Manuel had. Pero hindi gusto ni na dad na mapunta sa mga masasakim niyang mga kapatid ang mana. That is why they come up with a plan and that involves you. Ang sabi nila, iuurong lang ang planong pagpapakasal ko kay Sydney kapag ikaw ang naging girlfriend ko. Lalo yatang nadurog ang puso ni Rosa dahil sa inamin ni Miko. Kung ganun, hindi totoong may issue ka sa ibang bansa na sinadya mo talagang mamalagi rito para paibigin ako? Pagpapanggap lang ba talaga ang lahat? No, wala akong balak na paibigin ka. Nalokohin ka. I came here to propose to you a deal. But then when I see you, iba na ang lumabas sa bibig ko. Bigla na lang na gusto ko nang manatili dito na makasama ka. Sincere na sa ni Miko. Tuluyan nang napahigbi si Rosa sa narinig niya. Hindi nga alam ang isasagot. Don't cry please. Lahat ng sinabi ko sa iyo totoo. Lahat ng ipinakita ko sa iyo ay totoo, Rosa. Mahal kita. As Miko looked at his beautiful bride, no one would know that he was nervous as hell. Ang akala niya ay hindi siya kakabahan pa, pero hayun siya. Parang hihimatayin habang hinihintay ang paglapit ni Rosa sa kanya. Pagkatapos ng halos 1 taon at kalahati ng pagiging magkasintahan nila, napagpasyahan nilang magpakasal na. Napangiti siya habang nakatingin kay Rosa na naglalakad palapit sa kanya. Kitang-kita niya ang mga luha sa mga mata nito na pilit nitong pinipigilan. But instead of sadness, he saw happiness in her eyes, and he was glad to know that he was the one giving her that certain kind of happiness. Nang makarating ito sa tabi niya, ay walang pag-aatubiling hinalikan niya ito. He missed her big time. Isang gabi niya itong hindi nakasama dahil sa pamahiin. Kung hindi pa tumikhim ang pare, ay baka hindi na niya pinakawalan pa ang mga labi nito. Pinisil niya ang kamay ng dalaga na soon to be misis niya at humarap na sa altar.
Wala nang ibang lugar pa ang nais niyang pagdalhan kay Rosa kundi sa simbahan. He wanted to claim her as his. He could not wait for her to be Mrs. Miko Ignacio. I love you, Rosa. Mahinang bulong niya. Nilingon siya nito sa nanunubig na mga mata at gumuhit ang isang matapis na ngiti sa labi. I love you to Miko. Walang perpekto sa mundo. Pero para kay Miko, perpekto na ang buhay niya mula nang makilala niya si Rosa. Despite the pain and uncertainty, they finally found peace in each other's arms. Finally, nakamtan na rin niya ang tanging mana na inihabilin ng kanyang Lolo Manuel at hindi ito matutumbasan ng kahit anuman. Her most beautiful flower, Rosa Alvarez, and soon to be his Mrs. Rosa Ignacio. At makalipas nga lang ang 1 taon na preparasyon, ikinasal na nga rin ng dalawa. At hindi lang yon, nagbunga pa nga ng mga cute na batang kanilang pagmamahalan. Isang little Miko at isang little Rosa na ngayon kasama nila na nag-i-spread ng kindness and love sa lahat ng makakasalamuhan nila. Dahil yun din ang naramdaman nila na binigay ng Panginoon sa kanila. Ang mana na nakuha nila mula sa lolo ni Miko ay mas pinalago pa at itinulong din sa mga nangangailangan dahil alam nila na yun ang gusto ng kanilang lolo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Miko at Rosa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardilio, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Mires Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina,
Aileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Sevans, Roger, Lloyda Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Yu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding
Liege Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenabares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.